Patulog na kami nung gabing yon nang mabulabog dahil sa kakaibang tunog na nagmumula sa bubong ng bahay namin. Napalabas ako ng kwarto dahil doon. Nakita ko naman si nanay na nakahiga sa sofa sa sala. Siguro hinihintay niya si tatay galing sa trabaho. Ano yan, Nay? Sila ba yan ulit? Huwag mo nalang pansinin, Israel. Mabuti pa'y bumalik ka na lang sa pagtulog mo. Mga ilang gabi na rin kasi kaming ginagambala ng mag-asawang aswang. Buntis si nanay kaya ganun na lang ang pagnanais nilang makapasok sa bahay namin. Wala si tatay kaya matapang sila. Paano po ako matutulog nito, Nay? Kung maririnig ko sila dyan sa bubong natin, paano ko po ipipikit tong dalawang mata ko kung pinagpapawisan ako sa takot? Titigil din sila. Ang mahalaga, hindi sila makakapasok sa bahay natin, anak. Inasan po ba kasi si tatay? Ba't hanggang ngayon hindi pa rin po siya umuwi? Ang tagal naman niya. Maya-maya ay nandito na rin ang tatay mo. May dinaanan lang siguro yun. Ay, ang tatay talaga oh. Bakit kasi siya nagpapagabi? Buntis pa naman po kayo. Hindi po ako makakatulog na hanggat narinig ko po sila dyan sa bubong. Baka kasi bigla sila makapasok dito tapos tulog ako. Sino po ang tutulong sa inyo kung sakali? Pinakita naman sa akin ni nanay ang katabi niyang bulok na gawa sa tanso. Ito ang tutulong sa akin, anak. Subukan lang nilang pumasok sa pamamahay ko nang malaman nila ang hinahanap nila. Aba, ang ganda niyan, Nay ah. Gawa sa tanso yan, di ba? Balita ko, pinasadya pa yan ni tatay sa isang panday. Tapos may basbas ng isang albularyo. Tama ka, Israel. Itong gulok na to ay pinasadya pa talaga ng tatay mo para lang sa mga aswang. Kaya kung ako yung aswang, aalis na ako at hahanap na ako ng ibang bibiktimahin. Kasi sa oras na matamaan siya nitong gulok ko, ay panigurado, tigpas ang leeg niya. Maya-maya pa, ang dalawang aswang na pinariringgan ni nanay sa itaas ng aming bubungan ay hindi na namin naririnig. Siguro nga ay umalis na sila dahil nasindak na sa mga sinabi ng nanay ko. Nay, ayos ah. Mukhang gumana yung pagpaparinig mo ah. Parang umalis na sila sa bubong. Tahimik na oh. Wala nang kumakalampag. Napatawa na lang kami ni nanay pero ang sabi niya sa akin ay wag daw kaming maging kampante kasi ang mga aswang daw kapag may gusto silang kunin talagang kukunin nila. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang sanggol sa sinapupunan ng nanay ko. Maghahating gabi na nang si tatay ay umuwi. Nakainom siya at galing daw siya sa birthday ng kumpare niya kaya nagtalo sila ni nanay. Pasensya ka na, Lusing. Alam kong hindi ko dapat ginawa yon kasi buntis ka. Alam mo pala kanina, nandito na naman yung mag-asawang aswang. Mabuti hindi kami pinasok dito. Dahil kung nagkataon, baka nakuha niya na tong anak mo sa tiyan ko. Sige na, kasalanan ko, Lusing. Kasalanan ko. Hindi na mauulit, pangako. Sa baryo namin ay laging may mga nangyayaring kababalagan. Katulad na lang ng mga alagang hayop na natatagpuan na lang na warak ang tiyan at wala ng laman loob. Minsan naman ay may mga bata ring nawawala at ang siyang usap-usapan ay aswang daw ang dahilan. Pero wala naman daw silang naipapakitang ebidensyang aswang nga ang may kagagawan ng lahat ng yon. Pero naniniwala ang aking pamilya sa mga aswang. Saksi ako kung paano kami guluhin ng mga ito. Halos gabi-gabi kasi ay nagpaparamdam sila sa labas ng bahay namin. At nagsimula lang yun nang mabuntis ang nanay ko. Minsan pa nga nang gabihin ako ng uwi ay may dalawang tao kong nakasalubong sa kalsada. Isang babae tapos isang lalaki. Ang tansya ko ay nasa mahigit 50 anyos na ang edad nila. Hindi sila pamilyar sa akin. Hindi ko sila nakikita sa baryo namin. Nakayuko lang sila habang naglalakad pasalubong sa akin. Malapit lang doon ang bahay namin. Saka ko na lang naisip na mga aswang sila nung makarating na ako sa aming bahay. At ang sabi-sabi pa
ay mag-asawang aswang daw sila. Galing daw sila sa ibang baryo at dito nang bibiktima sa lugar namin. Alam mo, kung nabubuhay lang sana ang lolo Tekong mo, ay tiyak, walang aswang na manggagambala sa atin tuwing gabi. Bakit, Nay? Karatista po ba si Lolo? Para po ba siyang si Bruce Lee? Hindi, ano ba yung pinagsasabi mo? Isa siyang malupit na antingero. Antingero? Yung po ba yung may mga mutya o bertud? Yung parang kay ano po? Yung parang kay Ramon Revilla? Oo, tama ka. Meron yan ng lolo mo. Kaso hindi ko lang matandaan kasi medyo bata pa ako noon. Ang natatandaan ko lamang, may baston siyang 1 metro ang haba. Pero may mga iba't ibang sandata na tumutubo doon. Tapos humahaba din yon ng pagkahaba-haba. Baston? Tapos may tumutubo na mga sandata? Lah, ang angas naman nun, Nay. Pero ano yung mga tumutubo na sandata? Mga kabuti po ba o halaman? Ay, Diyos biyo kang bata kasi raulo ka talaga, no? Hindi ganon. Mga iba't ibang sandata. Hindi mo ba alam ang sandata? Alam mo, anak, minsan nagiging sibat yung baston niya. Minsan nagiging espada at kung ano-ano pang mga sandata. Naks, ang astig pala ni Lolo dati, Nay, no? Pero nasa na po yung baston na yun, Nay? Isinama po ba sa libingan? Yun lang ang hindi ko sigurado, anak. Pero may binanggit dati ang isang tsuhin namin na nandito lang daw yun sa bahay natin eh. Pinaman na raw sa amin yon, kaya dito raw iniwan sa bahay. Baka nasa kwarto po ni Lolo yung nakatago. Wala doon. Ilang ulit ko nang hinalugog yung kwarto niya, pero mga lumang libro lang ang nakita ko. Yun lang. Baka naisama nga po sa libing niya, Nay. Ba't kasi hindi niyo po alam? Tulog po ba kayo nun? Ba't siraulo ka talagang bata ka, no? Di ba sinabi ko nga sa'yo, bata pa ako noon. Saka wala naman sa isip ko noon ng mga ganung bagay. Malay ko ba sa mga baston na yon? Sa mga ikinikwento ni nanay sa akin tungkol sa baston ni Lolo Tekong, hindi ko maiwasang mag-imagine. Paano kaya kung makita ko yun at labanan ko ang mga aswang? Matatalo ko kaya sila? Kaya simula nung araw na yon ay nagkaroon ako ng goal sa buhay. Ang makita ang baston ni Lolo Tekong. Kahit hindi ko alam kung saan yun mahahanap, ay tinatak ko pa rin sa utak ko na kailangan ko itong mahanap. Para sa akin, yun ang sagot para matigil na ang panggagambala ng mga aswang sa amin pati na rin sa buong baryo namin. Isang araw, pagkatapos ng klase ko ay dumiretso na kagad ako sa bahay. Naglalakad-lakad ako sa bakuran namin. Maging sa likod ng bahay ay nag-ikot-ikot din ako. Saan ko kaya makikita yung baston na yun? Yari talaga sa akin na mag-asawang aswang na yun kung sakaling makita ko ang hinahanap ko. Hoy, Israel! Anong iniikot-ikot mo dyan? Para kang kambing na palakad-lakad dyan ah! Ha? Ikaw pala, Nay. Hinahanap ko kasi yung baston ni Lolo Tekong eh. Ano? Hinahanap mo ang baston ng lolo mo? Pambihira ka talagang bata ka. Kung dyan mo hahanapin, mas mabuti pang tumigil ka na para ka lang naghahanap ng kalakal eh. Saan ko po ba pwedeng hanapin yun, Nay? Napapakamot na nga lang talaga ako ng ulo. Napapatawa na rin ako sa ginagawa ko. Tama si nanay. Hindi ko ngayon makikita sa bakuran namin. Hindi mo na makikita yun, anak. Matagal nang ibinaon sa limot ang sandatang yun. At saka sa dinami-raming nagkakainteres sa baston na yon, ay malamang sa malamang, nasa ibang mga kamay na yon. Pambihira ka naman, Nay. Sabi mo, nandito lang yun sa bahay. Bakit iba na naman ngayon, nasa ibang kamay na? Ang sabi sa akin ng chewing ko dati eh. Pero hindi ko naman sigurado kung nagsasabi siya ng totoo o hindi. Nasaan na po ba yung chewing yung yun, Nay? Para maitanong natin sa kanya.
Ang huling balita ko sa kanya nasa Mindanao siya ngayon. Isa daw siya doong albularyo. At isa rin sa sabi-sabi ng angkan natin na nasa kanya raw ang anting-anting ni Lolo Tekong mo. Ay, baka nasa kanya rin ang baston ni Lolo Tekong. Pagkarinig ko sa sinabing yun ni nanay, ay pinanghinaan na kagad ako ng loob. Hindi kasi malabo na nasa kanya rin ang baston ni Lolo Tekong. Hayaan mo na yun, Israel. Hindi natin kailangan ng baston na yon para talunin ang mga aswang. Sapat na tong tansong itak para pagtatagain sila kung sakaling pasukin nila tayo dito. Pero Nay, mas gusto ko po sana yung baston na yun Kasi may iba't ibang lumalabas na sandata dun. Tapos madali nating matatalo yung mag-asawang aswang na yun. Ay nakong bata ka. Bata ka pa nga talaga. Puro cartoons kasi ang pinapanood mo Kaya kung ano-ano ang nai-imagine mo. Ayaw niyo po ba yun, Nay, na magkaroon kayo ng anak na tagapagtanggol? Tatalunin ko yung mga mag-asawang aswang na yun pag nasa akin na yung baston ni Lolo. Tsaka, Nay, hindi po cartoons yung pinapanood ko. Anime po ang tawag dun. At isa pa, 16 years old na po ako, Nay, no? Malaki na po ako. Oo nga. 16 ka na pero yung isip mo, utak sanggol pa rin. Mabuti ka isampay mo na lang itong mga nilaban kong kumot at magsasaing na ako. Nilapitan ko na lang si nanay at saka binuhat ang mga kumot na nasa palanggana. Ang sabi kasi ni tatay ay huwag siyang maglalaban ng ganoong kabigat na labahan kasi buntis siya. Pero ang kulit talaga ni nanay. Magpipitong buwan na kasi ang tiyan niya kaya ganoon na lang ang pag-iingat ng aking tatay. Sana kaya yung baston ni Lolo Tekong? Sana makita ko na yun. Kahit sa pagsasampay ko ay baston pa rin ang tumatakbo sa utak ko. Pero habang nagsasampay ako ay bigla na lang may pumasok sa kawayang bakod namin. 2 kulay itim na aso. May kapayatan sila tapos may katangkaran din. Napansin ko agad ang kulay pulang mga mata nila. Nakalabas din ang mga matatalim nilang pangil at naglalaway pa. Nabitiwan ko tuloy ang kumot na dapat ay isasampay ko. Hindi kaagad ako nakagalaw na tila ba'y naribulto ako sa aking kinatatayuan. Walang ni isang salita ang lumalabas din sa aking bibig habang marahan silang lumalapit sa akin ay para naman akong binabaon sa lupa. Hindi ko magawang humakbang o kahit ilingon man lang ang aking leeg. Mabuti na lang noon ay biglang dumating si nanay. Tinawag niya ako at doon lang ako nakapagsalita. Israel! Ano bang tinatayo-tayo mo dyan? Tumakbo ka na! Bilisan mo! Ha? Aswang! May aswang! Bilis! Bilisan mo, Israel! Bilisan mo! Halos madapa-dapa pa ako sa kakatakbo. Nung malapit na ako sa pintuan ay agad akong hinila ni nanay. Isinara niya na ang pinto. Hingal na hingal naman ako habang hawak-hawak ang kumakabog kong dibdib. Ayos ka lang ba, anak? Ay, ayos lang po ako, Nay. Muntik na po ako dun Sinarado namin ang lahat ng bintana at pintuan. Nararamdaman pa rin namin ni nanay na nandyan pa rin sila sa labas ng aming bahay. Talagang hindi kayo titigil, ano? Talagang ang lalakas ng loob yung mag-asawa. Nay, huwag ka na magsalita. Baka pumasok pa sila dito Tignan mo. Kupot ka na kagad. Akala ko ba'y gusto mo maging tagapagtanggol ng baryo natin? Tapos ngayon nanginginig ka dyan? Wala pa naman po sa akin yung baston ni Lolo Tekong na Saka, nasa akin na, yun, pwede na ako maging matapang. Pero ngayon, kailangan ko muna magtago. Ay naku, Israel! Kung ganyan ka, hindi ka lulubayan ng mga aswang na yan. Dapat maging matapang ka. Kasi kung alam nilang duwag ka, lalong lalakas ang mga loob nilang bumalik dito. Kaya dapat maging matapang ka. Mukhang mababangin sila na Tapos nakakatakot pa po yung mukha nila. Mas nakakatakot kung wala kang gagawin. Papayag ka bang makuha nila tong kapatid mo sa tiyan ko?
Aba, syempre, Nay, hindi. Pero, nakakatakot pa rin po sila, Nay, eh. Tanggalin mo ang takot sa dibdib mo, Israel. Dahil yan ang magdadala sa'yo sa kapahamakan. Tanggalin? Parang mas mauna pa po matanggal ang dibdib ko, Nay, kaysa sa takot ko, eh. Hanggang nandyan ang takot sa dibdib mo, Israel, wala kang laban na maipapanalo. Tandaan mo yan. Tumatak agad sa utak ko ang lahat ng mga sinabing yun ni Nanay. Kahit na dinadaga ako, ay nanuot yun sa isipan ko. Mukhang tama ka, Nay. Kung patuloy lang ako matatakot, hindi ko matatalo mag-asawang aswang na yun. Sige, Nay. Papasukin mo sila dito sa loob at dudurugin ko silang dalawang sabay. Abay, ka naman bata ka. Nasobrahan ka naman yata sa tapang. Di ba, Nay, sabi mo maging matapang ako? Sige, papasukin mo sila dito, Nay. Tingnan natin ang mga aswang na yan. Oo nga, pero ilagay mo naman sa lugar yung tapang mo. Siguraduhin mo nakahanda ka bago ka humarap sa laban. Huwag puro tapang, gamitin mo ang utak mo. Sabi mo, Nay, maging matapang ako. Hindi niyo naman po sinabi na may kasama palang utak. Ay, Diyos ko, abnormal ka talagang bata ka. Hindi mo talaga naiintindihan yung pinupunto ko, no? O sige, papapasukin ko sila. Teka, Nay, biro lang yun. Kayo naman po, hindi na kayo mabiro. Mabilis ko namang hinabol ang kamay ni Nanay na nakaamba ng bumukas ng pinto. Sa totoo lang ay nagtatapang-tapangan lang naman ako, pero sa loob-loob ko ay umaapaw na ang takot ko. Oo. Akala ko ba papapasukin ko sila? Ba't bigla mong hinawakan ng kamay ko para di ko mabuksan ang pinto? Napatawa tuloy si Nanay. Ang sabi niya ay nagbibiro din daw siyang bubuksan niya ang pinto. Alam naman daw niya na wala kaming laban sa aswang, kaya hindi niya bubuksan yun. Nakuha pa talaga niyang tumawa sa gitna ng nakakatakot na sitwasyon. Tama nga si Tatay na matapang ang nanay ko. Nagmana daw siya sa kanyang tatay. Nay, bilib naman talaga ako sa inyo. Sobrang lakas po ng loob nyo. Hindi talaga kayo natatakot sa mga aswang na yan? Kaya nga lang sinabi ko sa'yo, wala ka maipapanalong laban kung may takot ka dyan sa dibdib mo. Sasagot pa sana ako sa aking nanay nang makarinig kami ng yabag sa itaas ng bubong ng bahay namin. Kaya sabay kaming napatingala. Nandyan yata sila sa bubong, Nay. Mukhang hindi pa sila umaalis. Maging alerto ka, Israel. Matatalim ang mga kuko nila. Kaya nilang yupiin ng yero at butasin. Tumango na lang ako kay Nanay at saka pinakiramdaman ang paligid. Paano ba naman kasi nag-uumpisa na namang tumulo ang pawis ko galing sa aking noo. Hindi ko talaga magagawang gawin ang gusto ni Nanay na maging matapang. Saan niya ba kasi ako ipinaglihi? Bakit ganito ako kaduwag? Nay? Oh, bakit Israel? Akala ko ba matapang ka na? Ba't ka namumutla dyan? Aba, para ka suka. Ha? Ano pong gagawin natin? Parang ano kasi, Parang ano? Parang may ihi po ko eh. Pambihira ka naman, bata ka, ngayon ka pa iihi. Huwag kang kabahan. At saka hindi naman ikaw ang puntirya nila, kundi itong kapatid mo na nasa tiyan ko. Napapalunok na lang ako ng laway. Hindi pa rin kasi tumitigil ang mga naririnig naming mga yabag sa itaas ng bubong. Maya-maya pa ay sumigaw na si Nanay. Sige! Pumasok kayo! Naghihintay tong itakong gawa sa tanso para talaga sa inyo to. Pagtatatagayin ko kayo! Sok talaga kami. Kukunin namin yung sanggol sa sinapupunan mo. Ayan na, Nay! Ayan na! Sumasagot na sila! Napapahawak tuloy ako sa bestida ni Nanay dahil sa sobrang takot. Nanginginig na rin ang mga labi at tuhod ko. Umigil ka nga, Israel! Kalalaki mong tao duwag ka! Ituwid mo yung tuhod mo para kang sisiw dyan! Ibigay niyo na kasi ang pakay namin upang wala nang madamay. Aba!
Kung makautos kayo, akala nyo isang manok lang ang hinihingi nyo ah. Magkakamatayan muna tayo dito bago nyo makuha ang anak ko. Kung gusto nyo, ito na lang isa kong anak, si Israel, lang ibibigay ko sa inyo. Eh mukhang gusto naman sumama sa inyo eh. Uy, Nay, teka lang naman. Bakit mo ako ibibigay sa mga pangit na aswang na yan? Eh paano kung pumayag sila? Eh di mawawalan ka ng poging anak? Ay nako, mawalan na kung mawalan. Eh duwag ka naman eh. Talagang ibibigay kita kung di ka aayos dyan. Bah, mukhang masarap din ang lasa ng isang yan ah. Ano? Uy, hindi ako masarap. Maalat ako, mapakla. Katunayan nga eh, sa isang linggo, 1 beses lang ako naliligo eh. Minsan hindi pa. Gusto mo si nanay na lang, araw-araw siyang naliligo. Aray, Nay, nagpipiro lang ako. Bakit mo ako kinurot? Sirang ulo ka talagang bata ka no? Sa kalokohan ka lang magaling. Sige na, kunin mo na yung palakol. At kailan gawin mo sandata? Kung ako sa inyo mga aswang kayo, umalis na lang kayo. Itong palakol na hawak ko, matalim to, bagong ngasa. Talagang tigpas sa mga leeg nyo pag tinamaan kayo nito. Yan ang anak ko. Sige Israel, ipakita mo sa kanila na hindi tayo basta-basta. Matatapang tayo. Mas matalim kaya yan kesa sa kuko namin at pangil. Sa tuwing sasagot ang mag-asawang aswang, ay nandun pa rin sa dibdib ko ang kaba. Wala pa ring humpay ang pagtulo ng pawis ko. Di pumasok ka para malaman mo. Tignan natin kung gaano katalim to. Tumatlak na yung anak mo, Losing. Mukhang mahihirapan na kami dito ah. Aba! Talagang kilala mo pa ang pangalan ko ah. Chismosa ka ring aswang ka, no? Malamang. Dahil inaalam muna namin kung sino ang buntis sa lugar, kaya hindi malabo na malalaman din namin ang mga pangalan ng aming bibiktimahin. Aba, talagang magaling kayo ha? Pero hindi kayo uubra sa akin. Sige, pumasok kayo! Subukan niyo! Mga ilang sandali nga ay naririnig ko na ang mga kalabog sa bubong. Mukhang nag-uumpisa na silang butasin ito. Nay, anong gagawin natin? Mukhang binubutas na nila yung bubong natin. Umalma ka lang. Akong bahala. Basta pag nakita mo kahit na anong parte nila na pumasok, palakulin mo kagad. Opo, Nay. Sige po, papalakulin ko. Hinawakan ko na maigi yung hawak kong palakol, tapos sinanda ko na ang sarili ko sa pwedeng mangyari. Nakatingin lang ako sa kung saan umiingay ang bubong. Ilang sandali pa ay naangat na nila ang yero namin. Una ko agad nakita ang muka ng babaeng aswang. Buwaghag ang buhok niya, tapos nanlilisik ang kanyang mga mata. Medyo mababa ang bubong namin sa parting yun, kaya madali lang nilang matatalon. Nang akmang tatalon na ang aswang papasok sa amin, ay kaagad na sinalubong ito ni nanay ng taga. Tinamaan ito sa muka na siyang ikibinalik niya pataas. O sige, papasok. Kahit buntis ako, hindi mo ako masisindak. Bilib talaga ako sa tapang ng aking nanay. Nakita kong siya pa ang lumalapit sa aswang at dinuduldul sa kanila ang hawak niyang itak. Maya-maya pa ay nakita ko nang tumalon ang lalaking aswang. Nagtagumpay siyang makapasok at natumba si nanay nang itulak niya. Nay! Ano pang hinihintay mo dyan, Israel? Banatan mo na! Dahil nakatalikod naman sa akin ang aswang, ay kaagad ko siyang pinalakol. Tinamaan siya sa balikat pero hindi ko siya napuruan, dahilan para lingunin niya ako. Napatulala ako sa mukha niya, halos umuusok kasi ang ilong niya nang dahil sa galit. Tapos yung mga mata niya ay tila nagbabaga na kulay pula. Galit na galit siya sa ginawa ko. Nabitawan ko tuloy ang palakol na hawak ko. Ano sa palagay mo ang ginagawa mo, bata? Ha? Sinusubukan ko lang naman kung matalim. Mukhang mapurol yata eh. Diyan ka muna ah. Hahasain ko lang to. Bye-bye. Akmang aalis na sana ako nang hawakan niya ako sa braso. Saan ka pupunta?
Kinakausap pa kita. Diyan lang. Sige, usap tayo. Pero dapat may agwat ha. Gusto mo kasi magkalapit tayo eh. Anong akala mo sa likod ko? Kahoy, sisibakin mo para may panggatong kayo. Hoy! Bakit aswang? Bitiwan mo ang alak ko! Nakita kong tumayo si nanay at inangat ang hawak na itak. Pero nang hahatawin na niya ang aswang ng itak, ay mabilis namang nahuli ng aswang ang kamay niya. Talagang minamaliit niyo ang kakayahan ko. Hinila niya ang nanay ko, kaya muntik nang mapasubsob. Mabuti na lang at nasaluko si nanay dahil kung hindi, baka lumagapak siya sa sahig. May paparating. Di mas maigi. Marami tayong pagkain. Tumakas na tayo. Mukhang marami sila. At mukhang mga lasing pa. Ano? Mga lasing? Hindi natin kakayanin ang mga yan. Matatapang yan dahil nakainom. Babalikan kita, lasing! Maya-maya pa ay naririnig ko na ang boses ng aking tatay sa labas ng pintuan namin. Kaya nagmamadali akong buksan yon. Kasabay nun ay mabilis ding tumalon ang aswang paakyat sa bubong. Israel! Lasing! Ano nangyari? Kita ko sa mukha ni tatay ang matinding pag-aalala. Nabitawan pa nga niya ang hawak niyang nakaplastik na pagkain. Mabilis niyang nilapitan ang aking nanay. Tay! Pinasok po kami ng mga aswang! Mga pare, tingnan niyo sa labas, dali! Mabilis namang kumaripas ng takbo ang mga kasama ni tatay. 4 silang kasamahan sa trabaho. Hindi naman sila lasing, mga nakainom lang. Balak sana nilang ipagpatuloy ang tagay sa bahay dahil alam nilang hindi maaaring magpagabi si tatay sa labas. Hindi na nila naabutan ang mag-asawang aswang. Mabuti na lang at maayos lang ang kalagayan ni nanay. At wala naman daw naging problema sa tiyan niya ayon sa matandang tumingin sa kanya. Imbis na mag-iinom ang mga tropa ni tatay, ay nauwi na lamang sa pag-aayos ng bubong namin. Pesting mag-asawa talaga yun. Ayaw nilang lubayan na mag-ina ko ah. Pag sila nahuli ko, talagang pagbababaliin ko mga buto nila. Halos magwala si tatay nung araw na yon. Hindi siya nakatulog sa kababantay buong gabi. Mga ilang araw din siyang hindi pumasok sa trabaho. Sabado ng hapon, habang nagsisibak si tatay ng kahoy, ay merong mag-asawang lumapit sa kanya. Nasa tansya ko ay nasa mahigit 50 anyos na ang mga edad nila. Nawawala raw ang kanilang kalabaw, pero duda na kami nun na sila ang mag-asawang aswang na palagi kaming nilulusob tuwing sasapit ang gabi. Hindi pa nga nakasagot si tatay nang magtanong sila ay nagsalita na agad ang babae. Yun lang kasi ang katulong namin sa bukid. Kung mawawala pa ang mga yon, hindi na namin alam kung saan kami kukuha ng lakas para makapagtrabaho sa bukirin. Mapit na agad kami ni nanay at saka nag-usisa. Pero napansin ko kagad ang mga tingin ng mag-asawa sa tiyan ni nanay. Hindi man lang umaalis ang tingin nila habang papalapit kami. Alam kong napansin din yun ni tatay. Kaya hindi pa nga kami tuluyang nakakalapit sa kanya, ay pinabalik niya na si nanay sa loob ng bahay. Lusing, pumasok ka sa loob at magluto ka na ng hapunan natin. Sawa mo? Ilang buwan ng buntis. Mukhang malapit-lapit na. Mukhang kabuanan niya na. Hindi siya sinagot ni tatay. Sa halip ay inulit pa niya ang tanong niya. Pero hindi pa rin umiimik si tatay at kinausap na lang niya si nanay. Sige na, Lusing! Magsaing ka na dyan! Hindi man lang ni tatay nililingon si nanay kasi ang dalawang mata niya ay nakatutok lang sa mag-asawang dumating. Ayaw pa rin kumawala ang mga titig nila kay nanay. Wala naman kaming napansin na may dumaang kalabaw dito o kahit na anong hayop. Kung meron man, ay agad naming ipapaalam sa barangay para naman ipaalam din sa inyo. Nakangiti pa rin naman si tatay kung kausapin sila. Si nanay naman
ay bumalik na sa loob ng bahay. Ang paningin ng dalawang estranghero ay nakasunod pa rin kay nanay hanggang sa pumasok siya sa loob ng bahay. Pero maaari bang pumasok kami at makiinuman lang ng tubig? Kanina pa kasi kami nag-iikot, kaya nakakauhaw na. Hindi na kailangan pumasok. Israel, ikuha mo nga mga bisita natin na malamig na tubig. Dalhin mo na rin sa akin dito ang itak ko na gawa sa tanso. Medyo mapurol na kasi itong palakol ko kaya yun na muna ang gagamitin ko pagsibak ng kahoy. Mabilis naman akong tumango at saka pumasok sa loob ng bahay namin. Sinabihan ako ni nanay na mag-iingat kami. Dumampot ako ng asin at saka inilagay yun sa bulsa ko. Dala ang isang pitsil ng tubig at itak ay mabilis kong tinahak ang daan pabalik kay tatay. Tay, ito na po yung tubig. At ito na rin po yung itak nyo na gawa sa tanso. Tay, bagong hasa po yan. Tsak na putol agad na matatamaan yan. Napansin kong napalunok ng laway ang dalawa sa sinabi ko. Nag-aalangan pa nga silang tanggapin ang pitsil mula sa akin. Tinitigan naman ako ng lalaki ng matalim. Mag-ingat ka, bata. Baka masugatan ka niyan. Bakit naman po ako masusugatan? Sanay po akong hawakan to. At saka ginawa tong itak para sa mga masasamang loob na magtatangkang pumasok sa bahay namin. Bilib ako sa'yo. Matapang ka. Pero iwasan mo rin minsan ang tapang mo. Dahil baka yan ang dahilan ng ikakapahamak mo. Kailangan ko pong maging matapang dahil sa lugar namin maraming mga kababalaghang nagaganap. Tulad na lang na mag-asawang aswang na dumalaw dito nung nakaraang gabi. Tama na yan, Israel. Kung may kailangan pa kayo, magsabi lang kayo. Pwede bang magpahinga muna kami kahit saglit nandito? Napagod kasi kaming mag-asawa. Doon muna kayo sa maliit na kubo magpahinga. Sa bandang unahan kasi ng bahay namin ay merong maliit na kubo. Tinatambayan yun ng mga magsasaka kung anihan na ng palay. Sa labas naman yun ng kawayang bakod namin. Maraming salamat. Ngumiti sila kay tatay, saka nag-umpisang lumakad papunta sa kubo. Nang makaalis na sila, ay pumasok na kami ni tatay sa loob ng bahay. Ihanda niyo ang mga sarili niyo. Lusing, huwag mong tatanggalin ang luya sa katawan mo ha. Ikaw ang pakay nila. Ang tatapang talaga ng apog na mag-asawang yan. Tinaga ko na nga yung mukha ng babaeng aswang na yan eh. Akalain mong humilom agad. Bakit hindi na lang natin sila gulatin at pagtatagain, tay? Hindi maaari. Kailangan natin mag-ingat. Hindi sila basta-basta na mapapatay. Tinilip ko ang kubo sa bintana. Nakita ko naman silang dalawa doon na nakaupo. Nakatingin sila sa bahay na parang may masamang binabalak. Kung nandito lang po sana yung baston ni Lolo Tekong eh, madali natin silang matatalo. Anong basto na naman yan, Israel? Yung minsang ikinuwento ko sa'yo, yung baston ni Ama. Ikinuwento ko kasi sa kanya noong nakaraang araw. Sus, hindi totoo yun. Mga kwentong alamat lang yun eh. Walang ganun. Totoo yun, no? Ilang ulit ko ba sa'yo sasabihin na totoo ang kwentong yun? Sa katunayan nga eh, nasa tiyuhin ko ang anting-anting ng ama ko. Siya ang nagmana nun. Sinong tiyuhin? Tiyuhin mong albularyo? Si Alfonso? Oo, nasa Mindanao siya ngayon. Doon daw siya manggagamot. Oo na, sige na, sige na. Tama na nga yan. Ang dapat nating gawin sa ngayon ay mag-isip ng gagawing plano. Napasulyap muli ako sa kubo pero nanlaki ang mga mata ko nang hindi ko na sila makita doon. Tay, yung mag-asawa wala na po sa kubo. Nang sumilip na nga rin sila nanay at tatay ay nagulat din sila. Hindi na nga nila nakita doon ang mag-asawa. Nagbadali namang lumabas si tatay sa bahay. Nakasunod naman kami ni nanay sa likod niya. Nagulat kami nang makasalubong namin sila sa labas ng pinto. Bakit naman kayo pumasok dito nang walang paalam? Sa tonong yun ni tatay ay tila galit na siya. Maigpit ang hawak niya sa itak na tanso. Ako naman ay nakahanda na rin sa pwedeng mangyari. Nakapagdesisyon na kaming mag-asawa. At ano naman yun? Balak naming kunin ang sanggol sa tiyan ng asawa mo. Agad na nagbago ang mukha nilang dalawa
Parang isang mabangis na hayop sa gubat na gusto nang lumapa. Sinasabi ko na nga ba kampo ng demonyo ang mga ungos na ito. Israel, sabuyan mo ng asin! Mabilis kong dinukot ang asin na nasa bulsa ko. Agad kong sinunod ang utos ni tatay. Sinabuyan ko sila ng asin. Ano ha? Ano? Maapdi ba? Pinag-iitak naman sila ni tatay. Halos maghiwalay ang katawan nila sa tama ng itak. Tumalsik pa noon ang dugo nila sa damit at mukha ni tatay. Dahil sa gigil ni tatay ay halos hindi na makilala ang mga muka na mag-asawang aswang. Napatay namin sila at saka sinunog ang katawan. Hindi na rin namin ipinagsabi ang mga nangyari. Ayaw namin kumalat yon at gumulo pa ang aming buhay. Mga ilang linggo ring tumahimik ang aming buhay. Malaki na rin talaga ang tiyan ni nanay. Katunayan nga ay malapit na siyang manganak. Isang gabi, habang nagpapahangin ako sa labas ng aming bahay, maliwanag ang paligid dahil sa bilog na buwan. Ang akala naming matatahimik na kami ay siyang malaking pagkakamali pala. Ano kaya yan? Napapatanong ako sa sarili ko sa isang aninong tumama sa akin. Hindi ko gaanong naaaninag kung ano yung pinanggagalingan niya. Pero korteng tao ito na nakatayo sa tabi ng santol. Sino yan? Anong kailangan mo? Bakit nandyan ka? Nang marinig ako ni nanay, ay agad niya akong nilapitan. Sino ba yung kausap mo ha, anak? Hindi ko nga po kilala na eh. Ayaw naman magpakita ng muka. Ayun po oh. Siya yun oh. Napatigil ako sa pagsasalita nang biglang hindi ko siya makita doon. Hala, biglang nawala. Diyan ko lang po siya nakita kanina, Nay. Nakatayo siya ron, katabi po ng santol. Ang mabuti pa anak, pumasok ka na dito. Gabing-gabi na. Naramdaman ko ang kaba ni nanay sa boses niya. Parang may pangamba sa dibdib niya. Kinabukasan ay may mga bakas akong nakita doon malapit sa tabi ng santol. Paayon ng isang tao, kaya lumakas ang kutob ko na may kababalaghan na naman na nangyayari. Sino kaya ang taong yun? At anong ginagawa niya dito kagabi sa ganung oras? Kung ano man, ay tsaka kung hindi maganda yun. Israel, anak! Ano bang ginagawa mo dyan? Nay, tama nga ako. May mga bakas akong nakita dito. Bakas ito ng paa ng isang tao. Ipinaalam din yun ni inay kay Itay, kaya nagdodoble ingat na naman kami. Aswang na naman? Walang katapusang aswang to, Tay ah. Ano yun? Unlimited? Di pa naman tayo sigurado doon, pero malakas ang kutob ko na isa sa mga kamag-anak na mag-asawang aswang na napatay natin yon. Kaya ihanda niyo ang sarili niyo sa anumang pagkakataon. Bumalik na naman ang kaba at takot ko sa dibdib. Kung maglakad nga ako pauwi galing sa eskwela ay halos takbuhin ko na pauwi. Si nanay naman ay hindi pinapabayaan ni tatay na mag-isa lang sa bahay. Dinadala niya ito sa bahay ng kumari niya sa bayan, tapos pag uwian naman ay dinadaanan na lang niya doon at isinasabay pauwi. Linggo ng tanghali, habang namumulot ako ng mga tuyong sanga ng mga punong kahoy sa likod ng bahay namin, ay may isang binata akong nakita sa labas ng bakod naming pasilip-silip sa loob ng bakuran. Kaya agad akong naghinala na baka isa siyang aswang na umaaligid sa bahay namin. Sino ka? Anong kailangan mo? Matatalim ang mga titig niya sa akin na para bang matindi ang nagawa ko sa kanyang kasalanan. Magbabayad kayo! Magbabayad kayo! Maya-maya pa ay lumabas na si tatay mula sa loob ng aming bahay. Sumunod na rin noon si nanay. Ano nangyayari, Israel? At sino tong lalaking to? Hindi ko rin kilala, Tay, pero malakas ang kutob ko na isa siyang aswang. Kung hindi niyo pa ako kilala, pues magpapakilala ako. Ako nga pala si Baldo, anak ng mag-asawang aswang na pinastang nyo. At ngayon ay maniningil ako. Ano maniningil? Wala naman kaming utang sa inyo ah. Nay, Tay, may utang ba tayo sa kanila? Ewan ko dyan sa tatay mo, baka may utang siya.
Hoy Pablo, may utang ka ba sa kanya ha? Kung saan-saan ka nalang umuutang, nakakahiya ka. Si tatay talaga oh. Pati sa aswang may utang ka. Wala akong utang sa kanya. Baka nagkakamali lang siya. Hoy, ikaw Baldo. Baka naliligaw ka lang. Ang hihina ng mga common sense nyo. Logic na nga lang, hindi nyo pa alam. Halos magimutok na si Baldo sa galit dahil sa pangaasar namin sa kanya. Ang cute naman ng aswang na tumaasar. Galit na galit, gustong manakit. Udyemas, babalikan ko kayo sa ibang araw. Maghanda na kayo dahil sa muling pagbabalik ko ay sisiguraduhin kong makakaganti na ako sa ginawa nyo sa mga magulang ko. Sige Baldo, hihintayin ka namin. Balik ka kagad ha. Ingat ka dyan sa daan. Baka matisod ka sana. Israel, ihanda mo palagi ang sarili mo. Huwag kang magpapagabi sa labas ha. Hanggat maaari, huwag kang lalabas sa gabi. Hindi po sana tayo ganito kung nasa atin lang po ang baston ni Lolo Tekong eh. Diyan ka na naman sa baston ni Lolo Tekong mo. Kalimutan mo na yon, Israel. Harapin mo na lang ang ngayon. Inagabihan ay tahimik naman ang gabi. Pero nung sumapit na ang madaling araw, ay nag-umpisa nang umalulong ang mga aso. Napamulat tuloy ako ng mga mata. Ano yun? Ang pangit naman ng mga alulong ng aso na yun. Lumabas ako ng kwarto at saka sinilip yon sa bintana. Pero ilang segundo pa lang akong nakasilip doon ay bigla namang may humawak sa balikat ko. Aswang! Ay, naku po. Kayo pala tay. Ginulat niyo ako ah. Ano ka magiging tagapagligtas ay magugulating ka? Ano ba nakikita mo sa labas sa anak? Tabi nga. Wala naman po akong ibang nakita eh. Madilim kasi pero umaalulong po mga aso. Kaya sigurado akong may kakaiba po dyan sa labas. Maya-maya pa nga ay may mga naririnig na kaming mga kaluskos. Tapos nagsisiyug-yugan pa ang mga puno sa labas para itong dinapuan ng maraming ibon kaya yumuyug-yug. Ano yun tay? Mukhang may nagaganap po na hindi maganda. Hindi magandang pangitain to anak. Lumayo ka sa bintana at ihanda mo ang sarili mo. Isinarado ni tatay ang bintana, saka tumungo sa kusina. Si nanay naman ay gising na rin sa mga oras na yon. Kunin mo tong palakol. Protektahan mo ang sarili mo. Pag may nakita kang pumasok, huwag kang magdadalawang isip na palakolin yon. Maliwanag ba anak? Opo tay, gagawin ko po sinabi nyo. Ilang saglit pa nga ay kumalampag na ang bubungan namin. Parang may kung anong nilalang ang tumalon doon. Lo, sa itaas! Sa palagay ko hindi lang isa, 2 o 3, kundi marami sila. Ano? Marami sila? Naku po, ano nang gagawin natin tay? Ayan ka na naman Israel eh. Naduduwag ka na naman. Pwede bang tumapang ka kahit ngayon lang? Anak, akala ko ba nakapag-usap na tayo tungkol dyan? Akala ko ba matapang ka na? Napasigaw na lang ako noon nang biglang mabutas ang bubungan namin at pumasok ang isang aswang. Pero dahil hawak ni tatay ang itak na gawa sa tanso, hinataw niya agad ang aswang kaya nahulog ito. Nagulat din kami nang biglang nawasak ang pintuan namin at pumasok ang 3 aswang. Sobrang nakakatakot ang mga mukha nila. Israel, itakas mo na ang nanay mo! Dumaan kayo sa likod! Inarang naman agad ni tatay ang 3 aswang. Hindi na ako nag-aksaya ng oras. Hinawakan ko na noon ang nanay kong buntis at hinila palabas ng bahay namin. Tara na nay! Tay, mag-iingat po kayo ah! Pablo, ingatan mo ang sarili mo! Sumunod ka kagad sa amin ah! Ay tirap na si nanay dahil sa laki ng tiyan ay sinikap niyang tumakbo. Ako naman ay nakaalalay lang sa kanya. Pero hindi pa nga kami tuluyang nakakarating sa kusina ay may isang aswang naman ang pumasok galing sa bintana. Silip mo Israel! Agad kong pinalakol ang aswang na yon. Mabuti at natamaan ko siya sa ulo kaya napaatras siya. Pagkarating naman namin sa kusina ay isang aswang na naman ang sumalubong sa amin. Inatake niya ako kaya tumalsik ang palakol kong hawak. Tapos natumba rin ako. Bitiwan mo ang anak ko! Hayop kang aswang ka!
Saka ko na lamang napansin na pinalakol na pala ni nanay ang aswang nung natumba ito sa harap ko. Pero nung palabas na kami ay hinila ng aswang ang paa ko at inihagis ako kung saan. Sa lakas niya ay napabalik ako sa loob ng bahay. Wala ring nagawa si nanay na may hawak na palakol. Tumalsik ang palakol sa kisame at nawasak ang kisame namin. Aakmang susuguri na sana ng aswang si nanay, pero nagawa kong mapulot agad ang tubong nahulog mula sa kisame namin. Huwag mong kalawin ang nanay ko! Malakas ang pagkakahataw ko ng tubo sa ulo niya, kaya natumba ang aswang. Muli na naman kaming tumakbo ni nanay. Si tatay naman ay naririnig ko na ring palabas na sa bahay namin. Mukhang natalo niya ang mga aswang na kaharap niya. Sige lang! Tumakbo lang kayo! Huwag kayong titigil! Takbo lang! Kahit nahihirapan man, ay pinipilit pa rin ni nanay na tumakbo. Nagawa naming makapasok sa gubat, kaya nagtago muna kami ni nanay sa mga damo. Hingal at pawis ang naghari sa amin nung gabing yun. Si tatay naman ay hindi na namin naririnig. Tatay mo, nasa na siya? Bakit parang hindi na yata siya sumusunod sa atin? Nasa likod lang natin siya kanina. Nay, baka nakikipaglaban pa po sa mga aswang. Teka, sisilipin ko lang. Bago pa man tumayo si nanay noon, ay pinigil ko na siya. Ako na po ang sisilip, Nay. Dito lang po kayo. Huwag kayong aalis dito, ha? Sige, anak. Mag-iingat kayo ng tatay mo. Naisip kong hindi na panahon para maging duwag. Nagmadali akong bumalik para silipin si tatay. Ilang metro lang ang natakbo ko at nasilayan ko na kagad ang aking ama na nakikipaglaban pa nga sa mga aswang. Puro bahid na ng dugo ang damit at katawan niya at pansin kong pagod na rin siya sa pakikipaglaban, pero nakatayo pa rin siya para protektahan ang kanyang pamilya. Hoy! Ako ang harapin nyo, mga pangit na aswang! Bit-bit ko pa rin ang tubong napulot ko kanina na nahulog mula sa aming kisame. Aba! Nandito na ang batang matapang, pero nauna namang tumakbo. Nandito ka rin pala, Baldo. Bakit kanina hindi kita nakita? Siguro nagtatago ka, no? Anak! Israel! Bakit iniwan mo ang inay mo? Mayabang ka, bata. Sige, mga kasama, hanapin ang babae at kainin ang sanggol. Nag-umpisa nang hanapin ng ibang aswang ang aking nanay, kaya nataranta na noon si tatay. Tara na, Israel! Bago pa nila makita ang nanay mo! Tatakbo na sana ako nang bigla kong harangan ni Baldo. Naiwan tuloy ako ni tatay, pero ayos lang. Ang mahalaga, mapuntahan niya ang nag-iisa kong nanay. Saan ka pupunta? Dito ka lang. Di bang sabi mo matapang ka? Halika, maglalaro tayo. Hehe, pwede bang ang laruin natin habul-habulan? Diyan ka na! Bye-bye! Tatakbo ka pa ha? Alam mo naman siguro mahahabol din kita. Tumakbo ako papunta kila nanay. Alam ko kasing wala kong laban sa aswang na to. Isang kalawanging tubo lang ang dala ko na napulot ko pa kung saan. Hindi nito basta-basta mapapatay ang aswang. Hoy! Saan ka pupunta? Buwisit naman Ba't ang bilis naman itong tumakbo? Sumasali ka ba sa track and field, ha? Ano yan? Hindi ka na makakatakbo kasi masakit na ang katawan mo sa pagkakabalibag ko sa'yo. Ano nang susunod mong gagawin? Teka, isang laro pa. Pwede bang tagu-taguan naman ang susunod nating laruin? Hindi mo na ako maluloko, bata. Dahil ngayong gabi, magiging isa ka na sa magiging hapunan namin. Ha? Hapunan? Mag-uumaga na Ikaw naman Nagpapalipas ka naman ng gutom. Basta. Katapusan mo na. Lalo ngang nagalit si Baldo sa inasal ko. Kaya hinawakan niya magkabilang balikat ko at saka pilit na inabot ang aking liig. Pero itinulak ko siya ng buong lakas kaya nahihirapan din siya. Ay, lumayo ka! Ang baho ng hininga mo, Baldo! Hindi ka nagtututbrush! Bad breath ka! Dahil sa sinabi kong yun, ay mas lalo pa siyang nagalit kaya itinulak na lang niya ako ng malakas dahilan para matumba ko sa lupa.
Ginagalit mo talaga akong bata ka. Nung aakmang susugod uli siya sa akin, ay pinalo ko sa kanya ang hawak kong tubo, kaya hindi na natuloy yun. Tumayo ako at saka inayos ang aking sarili. Bakit ba ayaw nyo nalang bumalik kung saan kayo nang galing? Marami namang hayop dyan na pag-alagala ah. Yun na lang ang kainin nyo, wag ang kapatid ko. Tahimik sana ang buhay nyo ngayon kung hindi nyo lang pinatay ang nanay at tatay ko. Aba, ikaw pa talagang nagsabi niyan ha? Kung hindi lang sana umaaligid ang mga magulang mo, hindi sana sila mamamatay. Paano? Gusto nilang kunin yung kapatid ko sa tiyan ng nanay ko. Pwede ba yun? Hindi na siya noon sumagot at sinugod na lang ako. Sa bagsik niya ay tumalsik ako sa puno. Ang likod ko. Sakit. Umayo ako habang hawak-hawak ang likod ko. Pinulot ko naman ang bakal na tubo na nabitiwan ko. Ngunit ganun na lang ang pagkagulat ko nang umilaw ito. Lumitaw sa paligid ng tubo ang mga marka na hindi ko alam kung ano ang ibig sabihin. Binalot ito ng nakakasilaw na liwanag. Humaba ito ng doble at saka may isang matulis na bagay ang tumubo sa dulo. Ang kalawanging bakal na tubo ay naging isang gintong sibat na tila pagmamay-ari pa ng isang kabalyero sa isang palasyo. At hindi lang yun. Parang may kung anong enerhiya ang sumanib sa akin para angkinin ang sandatang yun. Ganun na lamang ang pagkagulat ni Baldo sa nakita. Halos masilaw siya sa liwanag na nanggagaling sa tubo. Maging ako ay hindi makapaniwala sa natutunghayan. Ito bang sinasabi ni nanay na baston ni Lolo Tekong? Kung ito nga yun, katapusan na ng lahing aswang. Nung mawala ang liwanag at bumalik sa madilim ang paligid, mukha agad ng aswang ang una kong nakita. Nanlalaki ang mga mata niya at garalgal kung magsalita. Alam ko ang tungkol sa bagay na yan. Iyan ang baston na maalamat na albularyo. Madalas na naririnig ko sa aming angkan kung gaano kadelikado ang bagay na yan. Ikaw na mismo nagsabi na delikado to. Kaya kung ako sa'yo, kikitilin ko na lang ang sarili kong buhay kaysa matikman ang hagupit nitong baston ni Lolo Tekong. Pwede bang umalis na lang ako? Nakita kong nangangatog ang tuhod niya at nanginginig din ang kanyang labi. At ang mukha naman ay mababakas ang matinding takot. Alam kong takot ka na dyan, hoy. Pero hindi ka pwedeng umalis. Dito ka lang. Maglalaro tayo. Di ba yun naman ang gusto mo? Iba, sabi mo kanina, maglalaro tayo ng tagu-taguan. Sige na, maglalaro na tayo. Oo, sinabi ko yun. Kaya magtago ka na bago pa kita sibatin. Nung inamba kong sisibatin ko siya, ay nanlaki ang mga mata niya sabay tumakbo ng mabilis. Nakakailang hakbang pa lamang siya nung pakawalan ko ang sibat sa aking kamay. Napasigaw na lang siya nung tumama ito sa likod niya na tumagos naman sa kanyang dibdib. Bullseye! Yan ang nararapat sa iyong aswang ka! Pagkatapos nun, ay binunot ko kagad sa likuran niya ang sibat. Bumalik naman ito sa dati nitong anyo. Nagmamadali ko namang pinuntahan sina nanay at tatay. Pagkarating ko dun, ay naabutan kong hinahawakan sa leeg ng isang aswang si tatay, tapos si nanay naman ay pinapaikutan ng 5 aswang. Bitiwan niyo ang tatay ko! Nandito na ang tagapagligtas ng naaapi! Ako si Israel, ang tagapagligtas ng sangkatauhan laban sa mga aswang! Sabay-sabay naman silang napalingon sa akin. Nagjo-joke lang naman ako noon, pero ang seryoso na mga mukha nila. Bahagya ako na paatras nang makitang naglabasan ang mga pangil nila habang nakatingin ng masama sa akin. Oh, tagapagligtas ka anak! Puro ka talaga kalokohan, Israel! Tumakbo ka na anak! Tumakas ka na, dalian mo! Pambihira ka naman bata ka, oo. Nakuha mo pang magpakilala. Alam mong sinasakmal na ako dito eh. Pero kasi po, totoo naman po sinabi ko, Nay. Tay, nandito na po sa akin ang baston ni Lolo Tekong. Ito po, oh. Itinaas ko pa ang baston na unti-unting naging kulay gintong pana na may nakaukit na dragon.
Lumiliwanag ito at sinakop ang madilim na kapaligiran. Tunay nga! Ganyan na ganyan ang ikinuwento sa amin ng lolo tekong mo. Hindi ko alam kung saan mo nakuha yan pero parang akuha mo na Israel. Tulungan mo ang itay mo. Mauubusan na siya ng hininga. Dalian mo! Opo, Nay. Nariyan na po. Inunat ko na nga ang palaso sa panang hawak ko. Isinentro ko yon sa aswang na nakahawak kay Itay. Kasabay ng malakas kong sigaw ay tinarget ko ang aswang na nakasakal sa tatay ko. Hindi naman ako marunong gumamit ng pana, kaya alam kong sasablay yun. Pero nagulat ako kasi para tong may sariling buhay. Tumama ang palaso sa noo ng aswang dahilan para mabitiwan niya si tatay. Napanganga na lang ako sa pagkabigla. Mula noon ay isa-isa ko nang pinana ang mga aswang na nasa paligid. Talagang tama ang nanay ko. Umuusbong na lang ang palaso mula sa mismong pana na tila hindi ito nauubusan. Agad na bumubulagta ang mga aswang na tinatamaan ko. Ko, Pablo! Ang tiyan ko! Ang sakit! Parang manganganak na yata ako! Isang sigaw ni nanay na siyang nagpatigil sa akin, kaya nawala ako sa sarili. Nung ibalik ko ang atensyon sa mga aswang na sumusunod sa akin, ay huli na ang lahat. Tinamaan ako ng pag-ataking yun at saka tumalsik sa may kalayuan. Kaagad kong hinagilap ng tingin si nanay nang bumagsak ako sa lupa. Nakita ko naman si tatay na akay-akay na si nanay papalayo. Kaya mo na yan, Israel! Mauna na kami ng nanay mo! Dadalhin ko siya kay Aling Pilar! Mukhang manganganak na nanay mo! Ingatan mo ang sarili mo, anak! May tiwala kami ng nanay mo sa'yo! Pero Tay... sige po, sige! Bilisan niyo na po! Mag-iingat po kayo, Tay! Dinampot ko na kagad ang pana ko. Agad itong bumalik sa anyong baston. Nung akmang susuguri na naman ako ng mga aswang, ay biglang umilaw na naman ang baston. At sa isang saglit lang ay naging espada ito. Wow! Espada! Naging espada nga! Ayos! Ang galing nito! Winawasiwas ko yon sa mga aswang na sumusugod sa akin. Natutumba naman sila at ang iba naman ay tumatayo sa tuwing daptis lang ang natatamong tama. Humaba ang espada ng kalahating metro at saka bumalik ng 5 beses sa tunay na anyo. Sa pagkakataong yun ay mapupuruhan ko na ang mga aswang. Ang lapad na nito ah! Pero bakit hindi man lang dumagdag yung timbang? Tapos binabalot pa ng maiwagang liwanag? Aba! Mukhang mas malakas na to ngayon kaysa sa unang anyo nito. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Agad kong sinugod ang mga natitirang aswang at saka pinaghiwa ang katawan. Nung matapos ako sa kanila, ay agad na rin akong humabol kila nanay at tatay. Ang espadang hawak ko ay marahan na bumalik sa totoong anyo. Alam ko ang bahay ni Aling Pilar, kaya dumiretso na ako doon. Ilang minuto lang ang nilakad ko ay nakarating na agad ako sa bahay nito. Mag-isa lang ito sa buhay na nakatira sa dulo ng gubat. Ang trabaho niya ay magsasaka, pero paminsan-minsan ay nagpapaanak din siya. Kaso nga lang, pili ang pinapaanak nito. Kasi sa panahong yun ay pinagbabawal na ang pagpapaanak sa mga buntis sa mga kagaya niya. Madalas na patago kung gawin yun ni Aling Pilar. Agad akong kumatok sa pintuan para sana ay pagbuksan ako. Ngunit ilang ulit ko na yung ginagawa ay wala pa rin nagbubukas ng pinto. Aling Pilar! Aling Pilar! Tay! Nay! Dahil sa walang sumasagot sa akin ay nagpasya akong sumilip sa bintana at laking gulat ko na sobrang gulo ng mga gamit sa loob. Diyos ko po! Naloko na! Sinipa ko ng malakas ang pintuan para makapasok ako. Bumungad sa akin ang sirasirang mga gamit, mga wasak na upuan at lamesa. May mga tulo ng dugo din akong nakikita sa sahig, maging sa mga gamit na sira. Hindi maganda to! Tay! Nay! Aling Pilar! Dumiretso ko sa kusina at doon ko nakita ang bukas na pinto. Posibleng sinundan sina tatay ng aswang, kaya tumakas sila. Akala ko naubos na sila. Hindi pa pala. Mga peste talaga ang aswang na yon. Humanda sila sa akin. Sinundan ko ang maliit na daanan.
Alam ko ang dulo nito, isang malawak na ilog na nag-uugnay sa dalawang bayan. Wala na silang pwedeng takbuhan kundi dito lang, sa ilog na ito. Nagmamadali na akong tumakbo para sundan sila. Tama naman ang hinala ko dahil may mga dugo akong nakikita sa damo. Kaya ko yun nakikita dahil pasikat na rin ang araw. Bago pa man ako makarating sa ilog ay ilang sigaw na agad ang naririnig ko. Sigaw yun ng aking nanay. Kasunod noon ay isang iyak naman ng sanggol ang narinig ko. Lumapit agad ako at nakita ko si Aling Pilar na nasa tabi ni nanay. Nakahiga naman si nanay habang katabi ang sanggol sa kanyang gilid. Nakahaplos naman si tatay sa kanyang noo habang nakatingin sa kapatid ko na nakangiti. Kapatid ko! Kapatid ko! Oo. Dahan-dahan lang anak. Baka matisod ka at madapa ka sa kapatid mo. Mabuti at ligtas ka, anak. Ako pa ba, Nay? Nasa akin ang baston ni Lolo Tekong kaya tepok sa akin yung mga aswang na yun. Ako si Israel, ang tagapagtanggol ng naapi, laban sa mga aswang! Nagkwento sila sa akin. Kaya daw sila napadpad doon ay hinabol daw sila ng lider ng aswang na si Argut. Kilala daw yun ni Aling Pilar dahil minsan na daw niya itong nakaengkwentro. Mabuti na lang daw ay dumating noon si Lolo Tekong at iniligtas siya. Grabe pala si Lolo Tekong dati, Nay, no? Talagang literal na tagapagligtas. Sa palagay niyo po, Nay, mapapantayan ko kaya ang galing ni Lolo? Hindi lang mapapantayan. Mag-ensayo ka lang na mabuti at sigurado kung malalagpasan mo pa ang lolo mo. Talaga, Nay? Pero nasa na po yung pinuno ng aswang kung hinabol niya kayo? Ang sabi ni Aling Pilar ay hindi na sila sinundan dahil sagrado ang lugar na yon. Hindi daw makakapasok ng basta-basta ang mga aswang sa lupa kung nasan si nanay ng anak. Dahil nung unang panahon daw, nung nabubuhay pa raw ang Lolo Tekong ko at ang mga kasama niyang albularyo, ay tinatag nila ang lugar na yon upang pagtayuan sana ng kanilang kuta. Kaso nung pumanaw ang Lolo Tekong ko ay hindi na yon natuloy. Pero may malalakas na dasal at ritual daw na inilagay ang mga albularyo doon, kaya takot ang sinumang aswang na makapasok sa teritoryong yon. Kaya nung atakihin sila ng pinuno ng aswang, ay doon sila dinala ni Aling Pilar. Pagkatapos nun ay umuwi na rin kami sa amin. Malusog na isinilang ng aking ina ang kapatid kong babae na pinangalanang Esmeralda. O Israel, tama na muna yan. Sinabi ko nang hindi pa nakakakita yan Kahit anong gawin mo ay hindi ka pa nakikita ng kapatid mo. Simula kasi nung makauwi kami sa bahay ay hindi ko na nilubayan ang kapatid ko. Paano ba kasi ay matagal ko na tong hinihintay ang magkaroon ng kapatid. Kasi, Tay, ang cute-cute po niya Kamukha ka ni Kuya? Ha? Kamukha ka ni Kuya? O, di ba tayo, tinan nyo? Ngumingiti po siya, tayo. Ngumingiti siya sa akin. Hindi ka pa niyan nakikita, anak. Hayaan mo. Ilang buwan lang makakausap mo na siya. Tapos, ikaw na ang magbabantay sa kanya. Magsawa ka. Aba, opo naman, inay. Gagawin ko po yun. Naalagaan ko po ang kapatid ko. Pero pag duduminay, ipapasa ko kay tatay, Aba, bakit sa akin mo ipapasa? Ikaw talagang bata ka, loko-loko ka. Kaya ikaw, baby, huwag kang gagaya dito sa kuya mo, ha? Loko-loko to. Loko-lokong gwapo. Nagsitawanan na lang kami nung araw na yon, pero isa lang ang bumabagabag sa utak ko, ang pinuno ng aswang. Sigurado ako na hindi siya papayag na hindi makaganti sa ginawa namin. Marami-rami ding mga kalahi niya ang napatay ko, kaya alam ko na pupuntiryahin niya ako. Pinaghandaan ko ang araw na yon. Nag-ensayo ko ng mabuti kasama ang baston ni Lolo. Walang araw na hindi ako nagsanay. Sinubukan ni nanay na padalhan ng sulat ang tiyuhin kong albularyo sa Mindanao upang iparating na kailangan namin ng tulong niya. Gayong nasa kanya ang agimat ni Lolo. Malaking bagay yon para puksain ang mga aswang sa lugar namin. Isang linggo ang nakalipas, payapa naman ang paligid namin. Walang nagaganap na kababalaghan, walang aswang na nagpapakita. Sa palagay mo, Tay, susugurin pa kaya tayo ng pinuno ng mga aswang?
Ilang araw na po kasi hindi pa rin nagpaparamdam eh. Sa palagay ko, pinaghahandaan nila ang pag-atake, Israel. Dahil alam nilang nasa atin na ang baston ng lolo mo. Ha? Pinaghahandaan nila? Tay, mga duwag din pala mga aswang na yun, no? Puro lang salita. Sa tingin ko, hindi na sila babalik. Huwag kang pasisiguro, Israel. Ganyan ang mga aswang, nanggugulat, naghahanap ng pagkakataong umatake. Doon sa araw na mahina ka, doon sila susugod. Paano mo po nalaman ang mga bagay na yan, Tay? Aswang ka ba dati? Sira ulo ka talagang bata ka, no? Alam mo kasi, nung maliit pa ako, ay talagang talamak ang mga aswang. Albularyo laban sa mga mababangis na aswang, kaya medyo alam ko ang tungkol sa kanila. Ah, kaya. Akala ko naman isa ka ring aswang dati, Tay. Talagang papaluin talaga kita ng basto ni Lolo Tekong. Sige ka. Ay nako, manang-mana ka talaga sa nanay mo. Ang lakas ng tama sa utak. Tayo, malakas daw po ang tama niyo sa utak, sabi ni tatay. Hoy! Ano sabi mo, Pablo? Abay, halika nga rito at malaman mo yung sinasabi mo. Halika rito. Naku po, yan ang nga sinasabi ko eh. Ikaw kasi, pahama ka talagang bata ka. Nariyan na, mahal. Ang sabi ko, malakas ang dating mo. Ang sayang pagmasdan ng munting pamilya namin. Kahit napupuno ng mga kababalaghan at katatakutan ang aming buhay, ay masasabi ko pa ring masaya yun. Dahil nabubuhay kami ng magkakasama na may halong pakikipagsapalaran. Para bang nasa kwento kami ng isang pelikula at ini-imagine ko yun. At syempre, ako ang bida. Kinabukasan ay isang malagim na balita ang dumating sa amin. Si Aling Pilar daw ay natagpuan na patay sa kanyang sakahan. Walang sino man ang nakapagturo kung sino ang pumatay sa kanya. Malakas ang kutob ko na may kinalaman ng aswang dito, Lusing. Kaya ikaw, Israel, maganda ka na. Baka gulatin na lang nila tayo at sa panahon na yon ay hindi tayo nakahanda. Araw-araw po akong handa, Tay. Hindi ko inaalis ang basto na to sa tabi ko. Kaya subukan lang nila akong atakihin dahil malalaman nila ang hinahanap nila. Nakakalungkot lang na kailangan pang madamay si Aling Pilar. Napakabait pa naman niyang tao at marami siyang natutulungan dito sa atin. Sayang lang at kinuha ng aswang ang kanyang buhay. Kailangan na talagang wakasan ang kasamaan ng mga aswang na yan. Ipaghihiganti ko po si Aling Pilar, Tay. Sa oras na dumapo ang isa man lang sa mga aswang dito sa pamamahay natin, ay titiyakin kong hindi na yun makakauwi ng buhay. Huwag kang manggigil, anak. Baka yun pa ang dahilan para matalo ka. Hayaan mong sumugod sila dito. Alam kong nakarating na rin sa tiyo ko ang sulat na ipinadala ko sa kanya. Dumaan pa ang ilang araw, walang tigil pa rin ang pag-iensayo ko. Hinihintay ang mga aswang na lumusob, pero titiyakin ko na ihahatid ko sila sa lolo nilang si Satanas sa impyerno. Malakas ang loob ko dahil sa baston na hawak ko. Pakiramdam ko talaga noon ay isa kong superhero. Minsan nga ay napapaisip na rin ako na baka dala lahat ng kakapakinig ko ng mga drama sa radyo na paborito ni nanay, kaya pakiramdam ko ay nasa drama din ako. Pero hindi, totoo talaga ang mga aswang at nakita na namin yon. At totoo rin ang hawak kong baston na galing sa lolo Tekong ko. Nang hapong ding yon, habang papalubog na ang araw, ay biglang kumulog at kumidlat. Umihip ang malakas na hangin na may kasamang manakanakang pag-ulan. Kakaibang pangyayaring to, Israel. Mukhang hindi to magandang pangitain. Nararamdaman ko na aatake sila ngayong gabi, Tay. Kaya ingatan niyo po si nanay. Mukhang sasabay sila sa masamang panahon. Isang oras pa noon nang lumipas nang biglang magsisayawan ang mga sanga ng puno sa paligid ng aming bahay. Nagsialulong na rin ang mga aso sa daan. Nagsiliparan ang mga ibon palayo sa amin na tila may iniiwasang sakuna. Ito na po ba yun, Tay? Hinigpitan ko ang hawak sa baston. Nakatayo ako sa harapan ng aming bukas na pinto habang hinihintay ang mga kalaban. Alam kong nasa paligid lang kayo. Ano ang gusto nyo? Ako pa ang susugod sa inyo. Sige, sumugod kayong lahat dito.
Tignan ko ang tapang nyo! May kadiliman na rin ang buong paligid. Wala pa ring humpay ang mga kulog at kidlat na gumuguhit sa kalangitan. Isang malakas na kidlat noon ang tumama sa isang puno. Kasabay nun ay ang pagsitalunan ng mga aswang galing sa mga sanga ng malalaking puno sa aming bakuran. Ni hindi namin naramdaman na nasa paligid lang sila at naghihintay ng pagkakataong umatake. Biglang umilaw ang baston na hawak ko at naging pana ito. Ang mga aswang na bumubulusok pasugod sa akin ay pinagsasalubong ko ng palaso. Bago sila makarating sa akin ay nahuhulog sila sa lupa at wala ng buhay. Nung makita ko naman na ang iba ay tumatakbo papunta sa akin ay biglang naging sibat ang pana. Agad kong inundayan ng sibat ang nauunang aswang na tumatakbo sa akin. Tumama ito sa kanyang ulo. Agad akong tumakbo para bunutin yon sa kanya. Naging espada naman yon nung nabunot ko na. Sinunod ko naman ang nasa malapit na aswang. Nahati sa dalawa ang katawan nito. Ang nangyari sa kanya ay nangyari din sa mga kasunod niyang mga aswang. Magaling ka, bata. Akalain mo, nagawa mo agad kontrolin ang baston ni Tekong. Napalingon ako sa isang matandang lalaki. Hindi ko masyadong makita ang mukha niya dahil natatakpan nito ng kadiliman. Ikaw ba ang pinuno nila? Sa wakas, nagkaharap din tayo. Malakas ang loob mo. Humahanga ako sa taglay mong yon. Pero sapat kaya yon para talulin mo ko? Eh di subukan natin. Paano natin malalaman? Nakikita ko sa iyo si Tekong. May pagkapareho kayo. Siyempre, malamang lolo ko yun. Alam mo, ikaw, masyado ka madaldal. Sige na, umpisa na natin ang laban. Hindi ko na hinintay na siya ang unang umatake. Mabilis kong sinugod ang pinuno ng mga aswang. Pero ganun na lang ang gulat ko nang biglang makaramdam ako ng matinding sakit sa tiyan. Doon ko lang namalayan na kinalmot niya pala ako nung matumba ko. Sobrang bilis niyang kumilos at hindi ko man lang yon naiwasan. Hindi ko man lang nakita ang galaw niyang yon. Nagulat ka ba, bata? Alam mo kasi, marami ka pang dapat matutuhan. Nakatsamba ka lang, tanda. Alam kong isang beses pa lang ako tinamaan, pero pakiramdam ko ay ilang suntok na ang tumama sa katawan ko. Sobrang bigat ng katawan ko. Halos hindi na ako makagalaw. Anak! Ayos ka lang ba? Opo! Ayos lang po ako! Tumayo agad ako kahit hirap na hirap. Tapos sinarap ko ulit si Argut, ang pinuno ng mga aswang. Mukhang mahihirapan ako sa iyo ah. Hindi ako handa na ganyan ka pala kahirap kalaban. Malamang, tatawagin ba akong pinuno kung mahina ako? Balita ko, may sanggol daw dito. Dumiretso ang tingin niya sa loob ng bahay namin at doon ay nakita niya si nanay na hawak ang kapatid ko. Aba! Huwag mong subukan ang binabalak mo, tanda. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko. Pero imbis na sagutin ako, ay naglakad siya at saka nilagpasan lang ako. Hoy, teka sandali! Kinakausap kita! Hoy! Saan ka pupunta? Ako ang kalaban mo! Doon ko napansin na hindi ko magalaw ng maayos ang katawan ko. Patuloy lang siya sa paglapit sa bahay namin at nakatingin lang ako sa kanya. Wala akong magawa. Nakaharang naman noon si tatay habang bitbit ang itak niyang gawa sa tanso. Pero alam kong walang panama yun kumpara sa pinuno ng mga aswang. Kaya sinikap kong habulin si Argut, ang pinuno ng mga aswang, at sa kabuong lakas ko siyang tinaga sa katawan gamit ang hawak kong espada. Pero naiwasan niya yon kahit hindi nakatingin. Mabilis niya akong nilingon at saka hinawakan sa braso sabay balibag. Tumalsik sa kamay ko ang espada, bumalik ito sa anyong baston. Nang makarating siya kay tatay ay wala din nagawa si tatay. Sinikap kong tumayo at sinubukan siyang pigilan sa binabalak niya, pero bigla akong bumalik sa labas nang ihagis niya ako. Wala man lang akong magawa sa mga oras na yon. Hindi ko man lang nagagamit sa kanya ang baston ni Lolo Tekong. Gumapang ako kahit masakit ang katawan ko. Wala na kasing malay si tatay. Ag! Tumigil ka! Layuan mo ang tatay ko!
Nang makalapit na siya kay nanay ay lalo akong kinabahan. Tulala lang nun si nanay habang nakatingala sa kanya. Ako naman ay nanginginig na sa kaba. Kaba na baka anong gawin niya kay nanay at sa kapatid ko. Pero maya-maya pa ay biglang may isang matandang dumating. Para siyang isang ermitanyo sa kanyang suot. Mahaba ang buhok na kulay puti. Tito, dumating ka! Tumalsik si Argut palabas ng bahay nung sugurin siya ng matanda. Kinilatis ko ang matandang lalaki nang sabihin ni nanay na siya raw ang tiyuhin niya. Matikas ang tindig niya, para lang siyang isang malakas na albularyo. Pero napatanong ako noon sa sarili ko kung makakaya kaya niya si Argut na pinuno ng mga aswang, gayong matanda na siya. Nagpalitan silang dalawa ng malalakas na atake. Halos magkasing lakas lang silang dalawa. Siguro dahil sa taglay na agimat ng matanda kaya nasasabayan niya ang pinuno ng aswang. Pero hindi sa malamang dahilan ay biglang tumalsik ang matanda sa lupa. Lumabas ang malapot na likido sa kanyang bibig. Tiyo! Mahina! Wala na bang mas malakas dito? Pinuntirya uli ng pinuno ng mga aswang ang nanay ko, kaya nagbadaling tumayo ang matandang albularyo at sa kaniyakap ng mahigpit ang pinuno ng aswang. Nilingon ako ng tiyuhin ni nanay at sumigaw na pagkakataon ko na raw. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya, pero nung makita kong nagpupumiglas ang aswang at hindi ito makawala sa pagkakayakap ng matanda sa kanya, doon ko lang naisip ang ibig niyang sabihin. Agad kong dinampot ang baston na naging sibat at saka mabilis na itinarak yon sa dibdib ng aswang. Binunot ko pa yon at saka muling ibinaon sa dibdib niya. Maya-maya pa ay umatungal siya ng malakas hanggang sa humina at tuluyang nalagot na ang kanyang hininga. Bumulagta ito sa lupa, patunay ng kanyang katapusan. Isang madugong labanan ang naganap nung gabing yon. Sa wakas ay natapos na rin ang digmaan sa pagitan ng angkan namin laban sa mga angkan ng aswang. Kailanman ay hindi talaga mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Sa ngayon ay masaya kaming namumuhay dito sa Mindanao. Isinama kami ng tiyuhin ni nanay upang maging ligtas at malayo sa mga masasamang loob. Ngayon ay katuwang ako ng tiyuhin ni nanay sa panggagamot bilang isang albularyo.